Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga salitang cluster. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga layunin. Una, natutukoy ang mga salitang may cluster. Pangalawa, nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Balikan natin ang alamat ng paru-paro. Saan ang tagpuan ng kwento o saan naganap ang kwento? Basahin ang mga pangungusap, tukuyin ang mga salitang nagsisimula sa letrang O. Number 1, matagal na ang orasan sa bahay. Ang sagot, O, orasan. Number 2, maraming tanim na okra sa bakuran. Ang sagot, O, okra. Number 3, matamis ang orange juice na tinimpla niya. Ang sagot, O, orange. Number 4, masarap ang luto ni nanay na okoy. Ang sagot, O, okoy. Number 5, isang halamang gamot ang oregano. Ang sagot, O, oregano. Gamitin natin sa pangungusap ang mga salitang nagsisimula sa letrang O na nakita natin sa loob ng bahay ni Rona at Lisa. Pangungusap bilang isa. A. Binigyan ni Tito ng orasan si Grena. B. Bigay ito ni Tito kay Grena. Pangungusap bilang dalawa. A. Si Rona ay may orange. B. Siya ay may orange. Pangungusap bilang tatlo. A. Ang okra ay kulay berde. B. Ito ay kulay berde. Pangungusap bilang apat. A. Ang okoy na nasa lamesa ay masarap. B. Iyon ay masarap. Pangungusap bilang 5. A. Ang oregano ay tanim sa aming bakuran. B. Ito ay tanim sa aming bakuran. Ano ang napapansin ninyo sa bawat pares ng mga pangungusap? Ano-ano ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari na ginamit sa pangungusap na nasa letrang A? Ano ang ipinalit na salita sa mga ito?
Mayroong mga salitang pamalit na maaari nating gamitin sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay tinatawag na panghalip. Panghalip. Ito ay mga salita na ginagamit bilang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mga halimbawa ng panghalip o salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Number 1, siya. Pamalit sa ngalan ng tao na nag-iisa. Number 2, sila. Pamalit sa ngalan ng tao na dalawahan o maramihan. Number 3, ako. Pamalit sa ngalan ng tao na siya ang nagsasalita. Number 4, ito. Pamalit sa ngalan ng isang bagay, hayop at pangyayari. Maaaring hinahawakan ito ng nagsasalita. Number 5, iyon. Pamalit sa ngalan ng bagay, hayop, lugar na nasa malayo sa nagsasalita. Ito rin ay pamalit sa pagtuturo ng isang bagay o lugar na malayo sa nagsasalita. Number 6, dito. Pamalit na salita sa pagtuturo ng lugar na malapit sa nagsasalita. Number 7, doon. Pamalit na salita sa pagtuturo ng lugar na malayo sa nagsasalita. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Number 1, si Orly ay may bagong orasan. Number 2, masarap ang pinakbet ni Aling Oring na okra. Number 3, malutong ang tindang otap na nakasabit sa dingding ng pamilihan. Number 4, sina Orsi at Oski ay magkambal. Number 5, sa isang malayong baryo sa lungsod Ormoc nakatira si Oscar. A. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Number 1, doon. Number 2, sila. Number 3, siya. Number 4, ito. Number 5, iyon. Halimbawang sagot. Number 1, doon. Pamalit sa lugar na hindi malapit sa nagsasalita. Halimbawa, pupunta kami doon bukas. Number 2, sila. Pamalit sa dalawa o higit pang tao o hayop. Halimbawa, sila ay naglalaro sa labas. Number 3, siya. Pamalit sa isang tao o hayop. Halimbawa, siya ay mabait at masipag. Number 4, ito. Pamalit sa isang bagay, hayop o pangyayari na malapit sa nagsasalita. Halimbawa, ito ang bagong aklat ko. Number 5, iyon. Pamalit sa bagay, hayop, lugar o pangyayari na malayo sa nagsasalita. Halimbawa, maganda ang tanawin sa bundok na iyon. B. Magbigay ng tatlong mga salitang nagsisimula sa letrang O
na tumutukoy sa alinmang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Gamitin ito sa pangungusap. Isulat ito sa papel sa paraang kabit-kabit. Halimbawang sagot. Una, tao, pangalan. Si Una ay masayang naglalaro sa hardin. Orasan, bagay. Ang orasan sa aming sala ay gawa pa noong sinaunang panahon. Ostrich, hayop. Ang ostrich ay isa sa pinakamalalaking ibon sa buong mundo. Basahin ang pangungusap at tukuyin ang mga salitang may cluster. Number 1, si Orly ay may bagong itim na pluma. Ang cluster, pluma, pluma. Number 2, sa drum umigib ng tubig si Oprah. Ang cluster, drum, drum. Number 3, masikip ang nabiling jacket ni Ophel. Ang cluster, jacket, jacket. Number 4, mainit ang klima sa lungsod. Ang sagot, klima, klima. Number 5, bawal mangopya sa klase ni Ginoong Orly. Ang cluster, klase, klase. Pangkatang gawain, ibigay ang mga kasarian ng sumusunod na pangalan. Isulat ang letrang L kung panglalaki, B kung pambabae, DT kung ditiyak, at WK kung walang kasarian. Isulat ang panghalip sa ikalawang pangungusap na angkop na pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari sa unang pangungusap. Pangungusap bilang isa. A. Ang aking guro ay si Ginang Tan. B. Siya ang aking guro. Pangungusap bilang dalawa. A. Ang braso ko ay malakas. B. Ito ay malakas. Pangungusap bilang tatlo. A. Presko ang hangin dahil sa puno na makikita sa parke. B. Presko ang hangin dahil sa puno roon. Pangungusap bilang apat. Ang pulang kwaderno ay kay Rona. B. Ang pulang kwaderno ay kanya. Pangungusap bilang 5. Ikaw, ako, at ang ating mga kaklase ay masaya. B. Tayo ay masaya. A. Isulat ang T kung tama ang ipinahahayag ng pangungusap at M kung mali. Number 1, panghalip ang tawag sa mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang sagot, tama. Number 2, ang salitang siya ay pamalit sa ngalan ng bagay. Ang sagot, mali. Number 3, ang salitang dito ay pamalit sa pagtuturo ng lugar na malapit sa nagsasalita. Ang sagot, tama.
Number 4. Ang salitang iyon ay ginagamit na pamalit sa pagtuturo ng lugar o bagay na malayo sa nagsasalita. Ang sagot, tama. Number 5. Ang salitang sila ay pamalit sa ngalan ng tao na magdalawahan o pangmaramihan. Ang sagot, tama. B. Ano ang mga salitang may cluster? Basahin ang mga salitang may cluster. Basahin natin ang mga salitang may cluster. Prutas, card, eskriba, grupo, tsokolate. Gawin. Isulat ang pangungusap sa ibang paraan. Palitan ang mga pangalan na nasalungguhitan sa angkop na panghalip. Gawin. Number 1. Si Nanay Telma ang nagbigay ng pantalon kay Helga. Salitang may salungguhit, Nanay Telma. Sagot, siya ang nagbigay ng pantalon para kay Helga. Number 2, si Maymay at Rex ay magkaibigan. Salitang may salungguhit, Maymay at Rex. Ang sagot, sila ay magkaibigan. Number 3, kumain kami sa bahay na ito. Mga salitang may salungguhit, bahay na ito. Ang sagot, kumain kami rito. Number 4, ang asul na mga bag ay kina Mel at Franco. Mga salitang may salungguhit, ang asul na mga bag. Sagot, ito ay kina Mel at Franco. Number 5, ako at si ate ay nanonood ng TV. Mga salitang may salungguhit, ako at si ate. Sagot, kami ay nanonood ng TV. Kopyahin ang mga salitang may cluster sa pangungusap. Isulat ito sa paraang kabit-kabit. Number 1, nasira na ang plancha. Cluster, plancha, plancha. Number 2, suportahan ang programang kontra-droga ng paaralan. Cluster, programang, programang. Number 3, napakabilis ang takbo ng tren. Cluster, tren, tren. A. Sumulat ng tig-5 pangungusap na ginagamitan ng panghalip na panao, paari at pamatli. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. B. Sumulat ng mga salitang nagsisimula na makikita sa bahay. Gamitin ito sa pangungusap. Isulat ng kabit-kabit ang pangungusap sa malinis na papel. C. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na panghalip. Sila, siya, ito, doon, at iyon. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!